Wala kaming tatakbuhan para magkaroon kami ng pagkaunawa tungkol sa nararapat po naming pamumuhay sa mundong ito. Kami ay inyong iniligtas. Kami ay inyong patuloy na sinusubaybayan, iniingatan, at pinoproteksyonan, lalong-lalo na sa spiritual naming buhay, sa pamamagitan ng inyong buhay at banal na salita. Ito ang pagkain namin. Ito ang aming kailangan sa araw-araw. Higit pa sa mga pangangailangan po namin na pisikal. Kaya, Panginoon, sa pagkakataong ito, busugin po ninyo ang aming mga espiritu ng inyong espiritual na gatas at espiritual na pagkain na amin pong kailangan. Bigyan mo kami ng kababaang loob upang makita ang pangangailangan dito. Katagpuin niyo kami, Panginoon, at makita namin ang kadakilaan, ang kagandahang loob mo sa amin, na siyang kikilos at siyang patuloy na magbabago ng aming pananaw sa maraming bagay sa buhay po namin at sa paligid namin. Sa pinakapraktikal na paraan, kami po ay patuloy ninyong pabanalin. At gisingin po ninyo ang bawat isang puso na hindi pa rin po nakakasumpong ng kaliwanagan sa pagliligtas ni Kristo sa umagang ito. Bigyan niyo po siya ng pag-asa sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkakita kung sino talaga si Kristo at sino dapat siya maging sa kanyang buhay. Ang tanging tagapagligtas at Panginoon sa kanyang buhay. Gawin niyo po ito para sa inyong kaluwalhatian, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Last week, nag-start po tayong mag-aral tungkol sa isang hindi madaling pag-usapan na paksa. Yun ay ang pagbibigay sa iglesia. Pagbibigay sa Panginoon. At sinabi ko nga po sa inyo last week na ito ay isang hindi maiiwasan din na paksa. Dahil ito ay inilagay mismo ng Diyos sa kanyang banal na salita. Ito mismo ay bahagi ng buhay ng kanyang tunay na iglesia. Ginagamit niya ang kanyang iglesia upang patuloy na tustusan din ang kanyang iglesia. At sa pamamagitan po ng kanyang mga banal na turo tungkol sa pagbibigay. Ako po ay mayroong kumpiyansa na gagamitin ito ng Panginoon upang maipaunawa sa atin kung ano mismo yung gusto niyang maunawaan natin tungkol dito. At bilang pagtatapat din po sa Kanya, bilang Kanyang tinawag na pastol sa church dito, ito po ay kinakailangan nating pag-usapan. Bagamat may mga katotohanan nga tayong nakita last week, na binigay ko ang halimbawa, na pagmamalabis ng marami tungkol sa katuruan na ito, tungkol sa paksa na ito. Pero hindi ganoon ang intensyon ng salita ng Diyos palagi. Palaging hindi ganoon ang intensyon ng salita ng Diyos. Ang intensyon niya ay lalo nating makita kung saan nanggagaling ang kakayahan, saan nanggagaling ang lahat ng ito para magawa po natin ito. At nakita natin last week na ito ay dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa kanyang napakalaking kagandahang loob na ibinuhos sa kanyang iglesia. At binigyan niya tayo ng isang halimbawa. Isang iglesia na talagang pinakitaan niya ng kanyang malaking kagandahang loob. At ito rin yung ginagawa ni Apostol Pablo nung sumulat siya sa mga iglesia doon sa Corinto, para sila ay hikayatin sa kanilang pakikibahagi sa pagtulong sa mga nangangailangan ng mga mananampalataya doon sa Jerusalem na naghihirap, na dahil nga sa kanilang mga pinagdadaanan bilang mga mananampalataya noon, ay hindi maiiwasan na dumating sila sa ganoong sitwasyon. At naging kabigatan kay Pablo, naging burden niya na talagang tulungan ng mga kapatid doon para sa kanilang mga pangangailangan. Kaya siya ay pumunta sa iba't ibang mga iglesia at kasama doon ng Corinto upang humingi ng kanilang tulong, upang makibahagi sila sa gawain na ito
ng pagbibigay. At mula dito sa ikalawang Korinto, chapters 8 and 9, dito natin makikita yung pinakamaliwanag at pinakamalawak na pagtuturo sa buong Biblia patungkol sa pagbibigay. May ko-correct din tayo nito sa pamamagitan nito sa mga ibang mga akala natin tungkol sa aspeto ng pagbibigay sa konteksto ng church, ng iglesia. So nakita natin last week, ang kagandahang loob ng Diyos, ang motibasyon ng pagbibigay. Ito ang motibasyon ng pagbibigay. Hindi kung ano pa mang bagay na meron tayo o wala tayo, kundi ang kagandahang loob ng Diyos. At ngayong umaga, pag-aaralan natin yung iba pang mga katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos sa pagbibigay bilang mga mananampalataya ni Kristo. Gusto kong bigyan ng diin yun, bilang mga mananampalataya ni Kristo. Dahil ang kagandahang loob ng Diyos sa pinaka-espesyal na paraan sa pamamagitan ng kaligtasan ay tinanggap ng mga mananampalataya ni Kristo. Kaya maaring hindi ito magkakaroon ng sense sa isang hindi Kristiyano. Maaring magkaroon ng ibang pagkaunawa ang hindi pa sumasampalataya kay Kristo patungkol sa paksa na ito. Pero dalangin ko na sa kabila ng lahat ng ito, ang pagbubukas niya ng puso ng pagbubukas ng Panginoon ng puso ng bawat isa sa atin upang yakapin natin ang katuruan ng salita niya patungkol sa paksa na ito. So, susunod natin titignan, let me give you yung mga susunod na mga pag-aaralan natin ngayon ding umagang ito. Ang kagandahang loob ng Diyos, pangalawa, ay nagdudulot ng kagalakan sa pagbibigay sa gitna ng kahirapan. Nagdudulot ng kagalakan sa pagbibigay sa gitna ng kahirapan. Pangatlo, ang kagandahang loob ng Diyos ay nagre-resulta sa kusang loob na pagbibigay. Ang kagandahang loob ng Diyos ay nagre-resulta sa kusang loob na pagbibigay. Pangapat, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, nagsisimula ang pagbibigay sa pamamagitan ng sarili. Nagsisimula ang pagbibigay sa pamamagitan ng sarili. At panghuli, ang kagandahang loob ng Diyos sa pagbibigay ay nagpapatunay ng tunay nating pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Dalangin ko, na sa katapusan po nitong pag-aaral na ito, bawat isa sa atin ay mapupuspos po ng kagandahang loob ng Diyos. So tignan po natin yung pangalawa sa verse 2. Ikalawang Korinto chapter 8, verse 1 hanggang verse 5. Basahin po muna natin. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin. Ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. So pangalawa po na aspeto ng kapangyarihan ng kagandahang loob ng Diyos. Ito ay nagdudulot ng kagalakan sa gitna ng kahirapan. Hindi minanipula ni Pablo ang paglalarawan dito sa buhay at kalagayan ng mga taga-Macedonia para lang mahikayat o gawin niyang mas kahanga-hanga yung pagbibigay ng mga mananampalataya doon. Hindi siya nagbigay ng exaggeration
nagmamalabis na description. At hindi yun ang intensyon niya dito sa verse 2. Sinabi niya na dumanas sila ng matinding kahirapan sa kabila. At ito'y isang mahigpit na pagsubok talaga sa kanila. So, dalawang dinidescribe niya rito na kanilang pinagdadaanan. Persecution, pag-uusig. Pangalawa ay yung paghihikahos. Paghihikahos. Yung tinatawag na matinding kahirapan dito, yung salitang kahirapan doon ay naglalarawan sa nakakadurog na bigat. Para bang yung prutas na napipiga. Parang ubas. Pinigang ubas. Nakapiga na ba kayo ng ubas? Sayang. Pero pag pinigyan niyo yung ubas, ganun siya. Ganun yung sinasabi nitong paghihikahos at kahirapan nila. Talagang napipiga sila sa hirap. Maaring masasabi ng iba sa atin na alam ko kung anong itsura ng paghihirap niyan, Pastor. Pero noong unang ipinangaral ni Pablo at ni Silas, si Silas ay isa sa mga nakasama niya nung siya ay nagmimisyonar, siya ay lumalabas sa ibang bansa upang magmisyon. Doon sa Thessalonica, by the way, ang tinatawag niya rito ng mga taga-Macedonia ay yung nasa Thessalonica, nasa Filipos, at nasa Berea. Okay? Itong tatlong lugar na ito, yung tinatawag niya ng mga iglesia sa Macedonia. At isa doon, Thessalonica. Pag tinignan ninyo yung unang Thessalonica, chapter 1, verse 6, tignan ninyo kung paano niya dinescribe itong church na ito. At ito nga sa maraming pagkakataon, ay tinatawag din na model church. Ang iglesia sa Thessalonica, Thessalonian Church. Sabi niya sa chapter 1, verse 6, sunundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos ng may kagalakan mula sa Espiritu Santo. So ganito yung kanyang alam na pinagdaraanan at dinaranas ng mga mananampalataya doon. Sa mga taga-Pilipos naman, sinabi niya, at alam niya na sila'y dumadaan din sa pagsubok. Kaya nga, binigyan niya ng encouragement ang mga mananampalataya doon sa Filipos chapter 1, verse 29. At ito ang sabi niya sa kanila, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Sila din ay dumadaan sa hindi lang pagsubok, kundi pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Dagdag pa natin niya yung pag-uusig na yan ay yung kanilang paghihikahos. Paghihikahos. Gumamit si Pablo ng hindi karaniwang pananalita dito. Paghihikahos. At alam ko, nabanggit ko ito last week. Anong ibig sabihin ng paghihikahos? Paano nyo madidescribe ang isang taong naghihikahos? Ay talagang walang-wala. Nanlilimos na nga, halos. Okay? At dito, sa totoo lang, dito lang sa dalawang description na to, sigurado na walang sisisi sa mga taga-Macedonia kung hindi sila tutulong. Kung magpapasya sila na huwag na tayong magbigay. Alam naman nila kung ano ang kalagayan natin. Alam naman nila na ganito ang ating sitwasyon. Pero, ito mismo ang gustong ipakita ni Pablo sa mga taga-Korinto at sa atin din. At sa lahat ng iglesia na ang kanilang sagana at saganang kagalakan. Sabi niya rito, balikan natin yung ikalawang Thessalonica. Paano niya dinescribe yun? Masayang-masaya. Hindi lang masaya. Pero ang sabi niya, masayang-masaya pa rin sila. At bukas ang palad sa pagbibigay. So sinasabi niya rito na hindi sa kabila ng kanilang kahirapan,
Pero parang yun din pa mismo ang dahilan at pinanggagalingan ng kanilang lubos na kagalakan sa, sa, sa kanilang matinding kahirapan, sa kanilang paghihikahos. Magkasama, pinagsama ito at pinaapaw sa isang translation sa Tagalog, yung kanilang kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Pag binasa niyo sa isang Tagalog version, kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Okay? So pinapakita niya rito na ito, paano, kung isipin lang natin, paano naging posible yun? Di ba? Paano mangyayari yun? Sa totoo lang, um, meron lang akong gustong ipakita sa atin dito. Hindi ko to gustong palampasin. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan na to, napakadali talaga na sa kanila, para sa kanila na mag-excuse na lang. At alam nila na mauunawaan sila ni Pablo. At sa totoo lang, hindi naman talaga hiniling ni Pablo. Kung babalikan natin yung ibang history nito, na sila ay tumulong. Dahil nga sa kaalaman niya tungkol sa kanilang kalagayan. Pero gano'n na lang din sa kanila. Sa verse 4, sinabi pa nila na sila mismo ang humingi ng pagkakataon. At sabi pa nga sa ibang translation dyan, para sila nagmamakaawa pa. Para sila ay bigyan ng pribilehiyo para makibahagi dito. At lahat ng ito ay hindi dahil sa anumang motibasyon na meron sila. Para mapapurihan sila na sa kabila ng kanilang kalagayan, di ba? Makikita nila na tayo ay talagang dedikado sa Panginoon, na tayo ay may ganitong klaseng puso. Pero anong pinanggagalingan ng lahat ng ito? Ang kagandahang loob ng Diyos. Ang kagandahang loob ng Diyos. Posible lang ito dahil ang kagalakang bunga ng kagandahang loob ay hindi nakadepende sa kalagayan. Ito ay nakadepende sa di mapapantayang halaga ni Kristo. Nakita nila ang halaga ni Kristo sa kanilang buhay. At nakita nila na wala nang hihigit pa dito. Ang tapat naman, ang isang mananampalataya ay hindi maghihintay ng komportable na kalagayan bago natin maisip at bago natin makita na meron tayong kakayahan para maging kagamit-gamit sa ibang mga mananampalataya, kagaya ng mga taga-Thessalonica, Filipos at Berea. Kung naghihintay tayo ng mas magandang kalagayan bago tayo makibahagi sa ganitong gawain, baka ipinapakita natin na ang ating kagalakan ay nakaugat pa rin sa ibang bagay maliban kay Kristo. Saan nanggagaling ang ating kagalakan sa kabila ng ganitong klaseng kalagayan na kagaya ng mga mananampalataya? Sa mga na nasa Macedonia. Sa kabila ng mahirap na kalagayan nila, hindi nila inayahang maapektuhan ang kanilang dedikasyon, ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagnanais na gawin ito, na maging bahagi dito. Kundi higit sa lahat, lalo silang naging magalak. Lahat ng ito ay hindi magagawa at hindi mangyayari sa isang logical na pag-iisip. Saan nanggagaling ito? Sa mayamang kagandahang loob ng Diyos. Nakita nila, gaano kalaki ang kagandahang loob sa akin ng Diyos. At gaano ang halaga ni Kristo sa akin, sa aming buhay. Lahat ng ito ay baliwala. At kagaya nga sinabi ni Pablo, sa mga taga-Pilipos, kanyang panalangin para sa kanila at ipinapakita rin po ng kanilang halimbawa. Chapter 4, Pilipos chapter 4, verse 19.
At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinasabi niya na ito, encouragement ito sa kanila. Sinabi ito ni Pablo, gusto ko maging clear ito sa ating lahat. Sinabi ito ni Pablo, hindi para sila ay magbigay. Okay? Sinasabi ito ni Pablo dahil pagkatapos silang magbigay, binibigyan niya ngayon ng encouragement itong mga mananampalataya na ito na huwag kayong mag-alala. Mag-alak kayo dahil hindi kayo pababayaan ng Diyos. Sa inyong ginawa at pagpapasya na tumulong sa mga mananampalataya, magpapatuloy ang katapatan ng Panginoon sa aspeto ng inyong mga pangangailangan. Hindi niya ginamit itong verse na ito para hikayatin sila na magbigay. Kundi binibigyan niya ngayon sila ng parangal sa biyaya ng Panginoon at patuloy na dahilan para magpatuloy sila sa kanilang kagalakan. Sa ganitong gawain, dahil nga ang Diyos ay patuloy na magiging tapat sa kanila. Ganito ang kagalakan na ibinibigay ng kagandahang loob ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya, anuman ang ating sitwasyon at kalagayan. Kaya nga pangatlo, ang kagandahang loob din ng Diyos ay nagre-resulta at patuloy na magre-resulta ng kusang loob na pagbibigay. Nasa verses 3 and 4. Verses 3 and 4. Sila ay kusang loob na nagbigay. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Sa isang translation ulit ng Tagalog, makikita na, mababasa natin doon na sa simula ng verse 3 na sabi niya, ako ay makapagpapatunay. Ako ay makapagpapatunay. Siguro ito ay kinuha dito sa translation ng Tagalog natin, doon sa part na sinabi niya na alam ko ito. Nung sinabi niya rito na alam ko ito, mababasa niyo dyan, alam ko ito. Pero sa ibang translation ng Tagalog, sinabi niya unang-una, ako ang makapagpapatunay. Tungkol sa tatlong kapansin-pansing katangian ng buhay, pagbibigay ng mga taga-Macedonia. Una, ito ay ayon sa kanilang kakayahan. Ayon sa kanilang kakayahan. Kailangan ay hindi nagtatakda. Dito makikita natin dito na hindi siya nagtatakda ng kahit na anong halaga. Hindi niya pinagmalaki kung gaano kalaki o kaliit o anumang halaga ang binigay ng mga taga-Macedonia. Wala siyang itinatakda dito na halaga o porsyento. Pag tinignan natin sa chapter 8, verse 12, lalo niyang binibigyang din ito na ang pagbibigay nila at ang pagbibigay dapat ay ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Yun mismo yung sinabi niya sa verse 12. Dito nga nanggagaling, kaya nga, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, magbubuo nga ito ng kusang loob na pagbibigay. Ano yung ibig sabihin ng kusang loob? Hindi ka kailangan na pilitin at hindi ka kailangang mamilipit. Kaya siya kusang loob eh. At sabi niya rin sa unang Korinto chapter 16 verse 2, sinabi niya rin doon, bago pa itong sulat na ito nung una, dahil nga pinagre-ready na niya sila, na papunta ako dyan, pagbisita ko, kukunin ko yung inyong sinabi na tulong para sa mga kapatid dito doon sa Jerusalem. Sabi niya sa chapter 2, verse 2 ng unang Korinto chapter 16, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon
upang hindi na kailangang mag-ambagan pa papunta ko riyan. So hindi masyadong kita ulit dito sa ating translation. Pero sa ibang translation, sinasabi pa rin niya na ayon sa inyong kakayahan. Ayon sa inyong kakayahan. Dahil alam niya na iba't iba ang kakayahan ng bawat mananampalataya. At iba't iba ang itsura ng kagandahang loob ng Diyos, ng biyaya ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kaya hindi siya nagbibigay dito ng anumang standard na halaga o porsyento ng pagbibigay. Ito ay palaging naaayon sa kakayahan ng isang mananampalataya. Disenyo ng Diyos na ang pagbibigay ay galing sa isang pusong handang magbigay. Kasi kung meron kang kailangang i-fulfill o abutin na standard patungkol sa ganitong aspeto na ito, paano natin matitiyak na ito ay magiging kusang loob? Pangalawa, ito ay, ang kanilang pagbibigay ay may pagsasakripisyo. Pagsasakripisyo. Sabi niya, nagbigay din sila higit pa sa kanilang kakayahan. So kanina, ayon sa kanilang kakayahan, ngayon, sinasabi niya, actually, hindi lang ayon sa kanilang kakayahan, higit pa sa kanilang kakayahan. Lagpas pa sa sa inaasahan ng iba mula sa kanila, sa kanilang kalagayan. Ito yung makikita natin na prinsipyo na ipinakita ni David noong siya ay tinawag na doon sa unang Kronika, chapter 21, verse 24, at sa ikalawang Samuel, kung saan nagpasya siya na maghandog sa Diyos. Sa kabila ng kagandahang loob at awa sa kanya ng Diyos. Sa kabila ng kanyang naging pagkakasala noon, nung siya ay maghahandog na sa Diyos, sinabi niya na at tumanggi siya na maghandog sa Panginoon ng bagay na walang halaga sa kanya at walang pagsasakripisyo na manggagaling sa kanya. Hindi sinusukat ng kagandahang loob ng Diyos ang pinakamaliit na o pinakamalaking pangangailangan. At hindi sinusukat ng Diyos ang anumang halaga na pinanggagalingan mula kanino man. Dahil ang lahat naman ng ito ay manggagaling at magbubukal palagi sa kanyang kagandahang loob. Pangatlo na aspeto doon sa kanilang kusang loob na pagbibigay. Ito ay ganap na kusang loob. Yun ang mismo sinabi niya eh. Sila ay kusang loob na nagbigay. Unang part, itong verse 3. Walang pamimilit, walang manipulation, walang pressure. Hindi dahil nagigilty lang sila. Sa katunayan, sabi sa verse 4, binanggit ko na ito kanina, pero uulitin ko po na imaginein ninyo, di ba? Sila mismo ang humingi, nakiusap, nagmakaawa, nabigyan sila ng pagkakataon. Sa ibang salita, pribilehiyo. Dahil nakita nila, ito yung magandang punto, nakita nila na ang pagiging bahagi na makatulong sa mga ibang kapatid sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay ay isang pribilehiyo. Hindi kabigatan, hindi pressure, hindi burden, kundi isang pribilehiyo. Pribilehiyo, sa ibang salita pa, ito ang sinasabi niya, kagandahang loob ng Diyos din ang dahilan ng pribilehiyo na iyon, na tumulong. Sa halip na si Pablo ang magtulak sa kanila na magbigay, sila ang nagtutulak kay Pablo para payagan silang magbigay. Tumulong sa mga kapatid. Alam ni Pablo ang kanilang kalagayan. At hindi ko
makita din sa bahagi ng Biblia na humingi siya ng tulong sa kanila. Ang makikita mo lang na sulat niya ay appreciations niya sa ginawa nilang mga tulong. Dahil nga sa kanilang, kabila ng kanilang kalagayan, sila ay puno ng kagalakan at kusang loob na tumulong sa ganitong pangangailangan ng mga kapatid noon. Kaya nga hindi may kakaila na sila ay isang ehemplo. Sila ay modelo sa kanilang buhay. Modelo ng laki ng kagandahang loob ng Diyos na kumilos sa buhay ng kanyang mga anak. Pangapat, pagkatapos nating makita mula sa kanila ang resulta ng kagandahang loob na nagbibigay ng kagalakan at nagbibigay kakayahan para sa kusang loob na pakikibahagi sa gawain ng pagbibigay, ganoon din naman sa verse 5, pinapakita na ang kagandahang loob ng Diyos. Unang-una ay nagsisimula sa pagbibigay ng ating sarili sa Panginoon. Dito inihahayag ni Pablo ang isang bagay na madaling makalimutan ng mga taga-Korinto at ng ibang mga mananampalataya. Bago pa man makarating sa Jerusalem ang isang kusing na kanyang nililikom mula sa Macedonia, may mas fundamental, may mas malalim, may mas mahalaga na nangyari sa buhay nila. Ibinigay muna nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Yung salita dito na muna, dito kasi, tignan niyo yung verse 5. Una, ang sabi dyan. Ibinigay nila ang kanilang sarili una. Sa ibang translation, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Yung salitang una, hindi ito tungkol sa parang ito muna yung gagawin ko, tapos susunod yung gagawin ito. Hindi ito tungkol sa sequence. Okay? Ang pagsuko ng sarili kay Kristo ang pangunahing dapat mangyari sa buhay ng isang tao. Bago niya makita, maintindihan, at makibahagi siya sa ganitong gawain. Dahil ito nga ay nanggagaling, ang motibasyon para dito, pagkakaroon ng ganitong kagustuhan, ay mula sa kagandahang loob ng Diyos. Ito ang pattern ng lahat ng tunay na pagsamba. Kalaunan, hinikayat ni Pablo ang mga taga-Roma na ihandog ang kanilang mga katawan bilang isang buhay na banal at banal na handog. Ito yung ating tema. Remember, Romans chapter 12 verses 1 to 2. Bilang kanilang mga espiritual na pagsamba. Tinawag ni Pedro ang mga mananampalataya na mga banal na saserdote. Sa unang Pedro chapter 2 verse 5, na naghahandog ng mga espiritual na hain sa Diyos. Ito yung una. Spiritual na paghahain sa Diyos. Walang habol ang Diyos sa atin sa lahat ng kung anumang bagay na meron tayo. Binanggit ko ito kanina. Bago tayo ng ating mananalangin tayo. Ito ang unang-una niyang gusto mula sa atin, ng ating mga puso, ang ating mga sarili. Dahil walang saysayang anumang laki o halaga ng ating maibibigay. Sa kaalaman man o sa lingid sa kaalaman ng iba, kung ang ating mismong puso, una sa lahat, ay wala sa Kanya. Kung ang ating buhay ay hindi suko sa Kanya, hindi kagandahang loob ang dadaloy sa puso natin. At hindi magiging posible na magkaroon ka ng kagalakan na magbigay
at gumawa pa ng ibang mga bagay para sa Diyos, kung walang tumutustos dito na kagandahang loob niya. At ito ay magsisimula sa pagbibigay o pagkakaloob ng ating mga sarili sa Diyos. Dahil sa pamamagitan nito, ipinapakita sa atin ng Panginoon na siya nga ay Panginoon. At ang kanyang pagkapanginoon ay hindi lamang sa isang bahagi, dalawang bahagi, 3, 4, 5 na bahagi ng ating buhay, kundi lahat ng bahagi ng ating buhay ay sa Kanya. Ang pagbibigay ay sumusunod lamang kung saan nauunang napupunta ang ating puso. Kaya naman hindi kailangan gawin ang tunay na, Kaya naman hindi nga ito mauunawaan. Hindi ito madaling makita ng maliwanag ng isang hindi mananampalataya. Naalala ko yung isang kausap ko din, isa sa mga testimonies niya bilang hindi pa mananampalataya noon. Nang tingin niya sa ganitong church, sabi niya, isa sa mga tingin niya, pera-pera lang naman yan. Ganun naman talaga ang normal na magiging kaisipan. Pero may mga pagkakataon, sinabi ko nga sa inyo, hindi masisisi yung iba nagkaroon ng ganung paningin. Marahil dahil sa kanilang karanasan, dahil sa kanilang nakita sa iba. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa kagandahang loob ng Diyos, hindi ito mangyayari dito sa ating church. Malaya at patuloy na magiging makapangyarihan ang kagandahang loob sa atin ng Diyos, na ang ating mga pangangailangan ng church, ng bawat isa sa atin, ay makikita natin na buong kasapatang sinasakop ng kagandahang loob ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kagaya, ng damdamin at attitude sa paksang ito ng pagbibigay, kagaya ng mga taga-Tesalonica, na nakita nila ang yaman ng kagandahang loob sa kanilang buhay. Na ito ang mismo nagbigay sa kanila at patuloy na nagbibigay ng motibasyon. At ito rin ang pinanggagalingan ng kanilang kasapatan, ng kanilang kagalakan, ng kanilang pusang loob na kakayahan na makibahagi dito. Dahil unang-una sa lahat, ibinigay din natin ang ating sarili sa Diyos, na siyang may sakop ng lahat ng ating mga pangangailangan. At ito ay hindi kailangan magmula sa isang guilty heart, kundi ito ay manggagaling sa isang thankful heart. Thankful heart, mapagpasalamat na puso. Dahil nga sa pagkakita natin at patuloy na pagkaranas sa kanyang kagandahang loob. Sa kanyang hindi nagkukulang na kagandahang loob. Intention ko sana na hanggang 1 to 5 lang, pero gusto ko lang po idagdag itong 6 to 8 para doon sa pinakahuli. Total, meron pa po akong oras. Gusto ko po makita natin ito dahil napakaganda rin po nito. Sa 6 to 8, dito natin makikita na ang kagandahang loob ng Diyos ay nagpapatunay ng ating pag-ibig. Kagandahang loob, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ang pagbibigay ay nagpapatunay ng ating pag-ibig. Kaya nga, sabi niya, pinakiusapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawain ito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyo. Ito, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawa ito. Ayaw ni Pablo na gamitin ang halimbawa ng mga taga-Tesalonia para hiyain ang mga taga-Korinto o sino man para sa pagsunod dito sa gawain ng kagandahang loob ng Diyos na ito, ng pagbibigay.
Sa halip, pinapaalala niya sa kanila, sa mga taga-Korinto at sa atin, kung ano ang naibunga ng kagandahang loob ng Diyos sa kanilang sariling buhay. Sumagana sila sa pananampalataya. Okay? Tingnan nyo. Sumagana. Masagana kayo sa lahat ng bagay, sabi niya. Hindi niya binobola ng mga taga-Korinto. Sinasabi niya, kung ikukumpara din naman talaga ang buhay nila sa buhay ng mga taga-Macedonia, masagana sila sa lahat ng bagay. Even sa mga spiritual gifts. Later on, nung unang sulat niya, sinabi niya yan. Masagana kayo sa lahat ng bagay. Sa pananampalataya, sa pagpapahayag, ibig sabihin pagpapahayag ng Ebanghelyo, sa tamang doktrina, malalim sila, sa kaalaman, at sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Hindi sila mga bagong mananampalataya. Malinaw na kumikilos ang kagandahang loob ng Diyos sa kanila sa bawat aspeto ng kanilang buhay pananampalataya. Kaya ang panawagan ni Pablo sa kanila ay ganito. Simple lang, hayaan nyo rin na umapaw ang parehong kagandahang loob ng Diyos sa gawain nito sa inyo. Ang paglagong dulot ng kagandahang loob ng Diyos ay hindi kailanman mapipigilan at hindi kailanman pili lang. Ito lang bagay na to. Dito lang ako. Dito lang yung kagandahang loob kumikilos sa buhay ko. Dito lang. Dito hindi eh. I don't think so. Sakop ng kagandahang loob ng Diyos ang lahat ng buhay ng mga mananampalataya. Kung tunay na kumikilos ang kagandahang loob ng Diyos, sa huli ay maaapektuhan din nito ang ating mga praktikal na buhay. At ito hindi dahil sa kung ano pa mang bagay, kundi dahil sa ating pag-ibig. Pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa ibang mga mananampalataya. Pag-ibig na tinutustusan ng grasya o kagandahang loob ng Diyos. Ang kagandahang loob ng Diyos, again, ay nagsisimula sa ating pagsuko ng ating sarili. Bago pa man niya hipuin, kilusan ng ibang bahagi ng buhay natin, unang-una ay ang ating puso. Kaya nga hindi nakakapagtaka na ganito ang testimonya, ang patotoo ng mga mananampalataya sa Macedonia. Na dahil sa masaganang pagpapakita ng kagandahang loob ng Diyos sa kanila, nagkaroon sila ng hindi mapipigilan at hindi matutumbasang motibasyon sa kanilang naging pagbibigay. At hindi rin napigilan ang kanilang kagalakan na gawin ito. To the point, sa punto na sila mismo ang humingi ng pagkakataon upang maipakita ang kanilang kusang loob na pagnanais na maging bahagi ng paggawain ito. At sa pamamagitan din ito, lalo din nilang ipinakita sa atin at sa mga taga-Thessalonica na ito ay pagpapakita rin ng kanilang pag-ibig. Ang kanilang pag-ibig sa mga mananampalataya at sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang tanong po sa harap natin ngayong umaga ay hindi kung ano ang kaya at hindi natin kaya. Kung ano ang kalagayan natin sa buhay. Ang tanong, ganito ba ang kagandahang loob ng Diyos sa atin? Ano ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay mo? Sa buhay nating lahat.
Kumilos na ba ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay mo? Una, sa pamamagitan ng pagliligtas sa iyo. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng kakayahan at kagustuhan na isuko ang iyong sarili sa Kanya. Kung ang mga taga-Macedonia, inuusig, naghihirap, naghihikahos, ganap na naghihikahos, ay nag-uumapaw sa kayamanan ng kanilang ng kagandahang loob ng Diyos. Anong dahilan pa ang natitira para sa atin? Na napakaraming ibinigay sa totoo lang sa atin ng Diyos. Kung titignan lang po natin. And again, hindi po ito panghihikayat upang ikaw at ako ay saplitang makibahagi sa ganitong gawain. Ito ay upang ipakita sa atin na ang kagandahang loob ng Diyos. At ito lamang ang maaasahan nating panggagalingan ng kakayahan para makasunod din sa gawain na ito. Hindi para sa ating sarili. Hindi para sa kung kanino man, kundi para ipakita kung gaano kadakila ang kagandahang loob ng Diyos na sumasa atin. Kung talagang una na nating ibinigay ang ating sarili sa Kanya. Ang lahat ng bagay, malaki o maliit, ay hindi may kukumpara sa halaga ni Kristo at sa halaga ng Kanyang kagandahang loob sa atin. Bago pa man natin pag-usapan ng anumang halaga sa pagbibigay, ang una natin kailangang iharap sa Diyos yung halaga ng Kanyang kagandahang loob. Gaano to kalaki sa iyo? Para madali mo lang siyang isang tabi o baliwalain at hindi mo makita ang iyong pangangailangan sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi lang para iligtas ka niya sa iyong hindi mapipigilang kapahamakan sa impyerno, kundi para baguhin niya ang maraming pananaw mo sa buhay. Lalo na maging patungkol dito. Ganito ang grasya ng Panginoon, ang kagandahang loob ng Diyos. Hayaan mong dumalo ito ng masagana sa buhay mo. At magsisimula ito sa pagsuko ng buhay mo kay Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas mo. Bilang tunay na ganap na anyo ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi kaila sa atin ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus na kahit na mayaman, ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Niyakap niya ang lahat ng kahirapan. Lahat ng kahirapan na dapat nating pagdaanan. Kahirapan dulot ng kasalanan. Niyakap niya ito upang ibigay sa atin ang yaman na taglay niya kasama ang Ama. At ating mararanasan sa takdang panahon ng pagtawag niya sa atin. At habang nandito tayo sa mundong ito, hindi magkukulang ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil ito ang totoo at mananatiling totoo magpakailanman na ang kagandahang loob po ninyo ay walang sukat. Walang kapantay. Hindi namin kailanman maikukumpara sa kahit na anong bagay. Walang kasing halaga. Kaya nga, Panginoon, pukawin mo ang puso namin sa iyo. Unang-una sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, sa pagmamahal mo, nauna po ninyong ipinadama sa amin at ipinadama sa amin ng buong kaganapan dahil sa inyong anak na si Yesu Cristo, sa pamamagitan ng inyong anak na si Yesu Cristo. O Panginoon, sumahin niyo po ang aming mga puso't kalooban. At ito ang magdikta sa amin
kung paano kami magpapatuloy sa aming buhay, personal, bilang mananampalataya at bilang iglesia. Na ang gawain na ito ng pagbibigay ay magiging isang normal na kalagayan ng aming puso. Bilang pasasalamat po sa inyong kagandahang loob. At tulungan mo kami na palaging magiging tama ang aming puso patungkol dito. At palagi itong anyo ng aming pagsamba sa iyo. O Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa inyo ang bagay na ito, ang katuroang ito, ang pagpapabunga mo nito sa puso namin lahat. Sa inyo po ang kaluwalhatian, ang kapurihan, at sa inyo po, Panginoon Diyos, ang kapuspusan ng kagandahang loob na inyo ay binubuhos sa amin. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. At patuloy po kayong paranasan ng Panginoon ng kanyang kagandahang loob sa buong linggo. God bless you.